naman natin mga ka-GP Natics. Ayan, bukod po mga kababayan, dito sa laptop overpricing issue, bukod sa CCTV issue, na nagkakahalaga ng 1.48 million sa 7 CCTV ni Sarah, mga kababayan, eto pa, benepisyaryo ng OBP, walang suri-suri, bahala na si Batman. Mga kababayan, Diyos ko, ano to? Nanghula lang ba ang Office of the Vice President sa kanilang binibigyan na benepisyaryo? Mga kababayan, wala nang checking, wala nang background checking, wala nang feasibility study, wala nang kung ano-ano pa, basta bigay na lang. Ano ba to, naghahabol? Dahil magpapasko na, baka ma-audit? Ganyan ba ang nangyayari, mga kababayan? Diyos ko. Pag ganito ang sistema natin, wala nang standard, kahit sino na lang bibigyan mo. Baka mamaya niyan, mga ka-GP Natics, ang mangyayari, kapag gusto mo, hindi mo bibigyan. Ay, pag gusto mo, bibigyan mo. Kapag ayaw mo, bahala na. Diba? O kaya kapag kamag-anak mo, kakilala mo, o kaya naman sila ay, tawag dito, ay mga supporter mo, yun lang ang bibigyan. Nako, ito, tingnan nyo. Para sa mga negosyong pinuna ng Commission on Audit sa 2024 audit nito sa Office of the Vice President ang kulang na dokumentasyon sa ilang gastos at hindi nasuring mga proposal para sa mga negosyong binigyan nito ng puhunan. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Nakuha natin ang unqualified opinion mula sa Commission on Audit, ang highest audit rating. Ito ay malinaw na indikasyon ng ating transparency at fiscal integrity. Wow! Pinagmalaki talaga yung unmodified opinion. Wow! Unmodified opinion, tapos mga kababayan, walang feasibility study. Ito ang ipinagmalaki ni Vice President Sara Duterte sa kanyang year-end report para sa 2025. Ibinida ng BC ang mga accomplishment ng kanyang mga programa, kabilang ang medical and burial assistance, disaster relief, rice program, magnegosyo today program, at iba pang programa ng OVP. Okay. Hindi kami pumayag na maging dahilan ang kakulangan ng budget para maputol ang serbisyo. Sa halip, nakipagtulungan kami sa ibang ahensya ng gobyerno at nagtagumpay na makakuha ng alternatibong pondo. Hoy, nagtagumpay sila na makakuha ng alternatibong pondo. Pondo para sa bulsa. Mga kababayan, tama! Alternatibong pondo. Mga kababayan, talaga naman. Masaya talaga kayo niyan. Pero inyo, yung presyo ng CCTV nyo, 1.48 million, 7 CCTV. Mga kababayan, ano yan? Ano kaya specs yan? 4080? Ha? Buwak. Mami Edith Atinaya, shout out. Sige, sige nga, name kahit isa lang BP. Sige, tuloy natin. Sinabi rin ng BICE ang kahalagahan ng pagkakaroon ng plano at iba pa, gayon din ang paglaban sa korupsyon para umunlad ang bayan. Wow, paglaban sa korupsyon? Talaga? Ha? Hoy! Yung unmodified opinion na yan, mga ka-GP Natics, again yung sinabi ko po sa inyo kanina, hindi yan ibig sabihin na ikaw ay may highest rating, na ikaw ay malinis. Okay? Ibig sabihin lang ng unmodified opinion, mga kababayan, yan ay na-submit mo yung mga kailangan. Pero, kaya lang, na-plug ka rin sa ibang mga bagay. Paano yun? Patuloy namin na ipapakita sa inyo na ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay mahalaga sa amin. Oo nga, no? Baka yung motor Harley Davidson. Mga kababayan, o kaya naman
yung motor nila ay talagang, alam mo yung high price, high specs na motor. Mga BMW ata yun eh. Ang pagkakaroon ng plano, mahusay na implementasyon ng proyekto, paglaban sa korupsyon, at tapang at malasakit para magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bayan. Sa COA audit sa Office of the Vice President para sa taong 2024, nakalagay nga na nagbigay ng unmodified opinion ng COA sa presentasyon ng finance statement ng OVP. Dati nang sinabi ng COA na ang ibig sabihin nito na sunod ang lahat ng alituntunin sa paghahanda ng financial statements. Pero nilinaw ng COA na ang audit opinion ay hindi dapat ituring na rating, score o grado na may lowest to highest. May mga pinuna nga ang COA sa 2024 audit report sa OVP. Isa na rito ang mababang fund utilization o paggamit ng pondo ng OVP. Mula raw kasi sa mahigit 89% na utilization rate noong 2022, bumaba ito sa mahigit 85% noong 2023 at lalo pang bumaba sa mahigit 73% noong nakaraang taon. Sa mahigit 2 billion pesos kasi na pondong pwede nilang gastusin, mahigit 1.5 billion lang ang nagamit noong 2024. Ba, mga kababayan, late nun ha. Tapos, saan kaya napunta yun? Di ba dapat isoli yun? Tapos, eto kasi nagtataka ako. They ask for something na malaking budget. But then again, mga kababayan, if you gonna look at it, no need to ask that much, 'di ba? Hindi mo kailangan ng malaking presyo pa ng budget. Why? Kasi nga hindi mo nga naubos. 'Di ba? Yung utilization ng budget mo nung nakaraan hindi mo naubos. Meaning to say, may allocated fund ka pa o kaya mga kababayan, tawag dito sobra-sobra yung pondo mo noon. Bakit kailangan humingi ka pa ng malaki ngayon? 'Di ba? Hindi ko makuha yung logic eh. Eto, pakinggan nyo maigi ha. Yung sabi rito. 85% noong 2023. 2023. At lalo pang bumaba sa mahigit 73% noong nakaraang taon. Sa mahigit 2 billion pesos kasi na pondong pwede nilang gastusin, mahigit 1.5 billion lang ang nagamit noong 2024. 2.5 billion tapos 1.5 lang yung nagamit. So may sobra na halos 1B. Sabi sa ulat ng COA, dahil daw dito, maaaring maapektuhan ang epektibong paghahati ng programa at serbisyo ng OVP. Sumang-ayon naman daw ang OVP sa rekomendasyon ng COA na ayusin ang pagplano at pagpapatupad ng kanilang budget. O, kita nyo na mga kababayan, tapos sabi niya kanina, perfect execution. Pero anyway, pinarinig ko lang naman sa inyo talaga, yung sinasabi, baka sabihin nyo, gawa-gawa lang nung ng mga ibang writer, yung kanilang sinasabi about the, what do you call it, the unmodified opinion na pinagmamalaki ng mga DDS. Pero ang totoo, mga kababayan, ito talaga yung issue pagdating sa bagay na yan. Dahil nga sabi ko po sa inyo, siguro para mahabol nila yung unmodified opinion nitong magtatapos na kasi di ba? December na ngayon. So parang rush. Nagmamadali na itong OBP para mga kababayan, kahit sino na lang, bigyan natin ng tulong. The President, may red flags din mula sa COA ang Office of the Vice President. Hindi raw nakonsulta ng tama ang mga benepisyaryo sa milyon-milyong cash assistance program ng opisina ni Vice President Sara Duterte noong 2024. Ania sa frontline sa balita si Brel Montalvo ng News 5 Mindanao. Ang OVP ay laging handa sa panahon ng krisis. Ang ating determinasyon na maglingkod ay sinasabayan ng dedikasyon sa good governance at operational excellence. Sa ganyang kaya na ito magsalita na walang binabasa. Halata naman na may binabasa eh. Paraan flinex ni Vice President Sara Duterte ang paglilingkod ng kanyang opisina sa kanilang year-end report. Isa sa mga ipinagmalaking programa ng Office of the Vice President ang magnegosyo taday. Layo nitong tugunan ang pangangailangan ng mga nakararanas ng kahirapan, kawalan ng hustisya at iba't ibang kalamidad. Sarap pakinggan no, magnegosyo taday. Mga kababayan, magnegosyo taday. Sarap. Sa pamamagitan niya ng libo-libong pisong cash assistance.
Nagbunga na yan ng pangkabuhayang puhunan, financial literacy training at ng iba't iba pang proyekto. Okay. Ang pag-ahon sa kahirapan ng bawat pamilyang Pilipino ay prioridad natin. Gandang pakinggan. Sana totoo. Hindi ako, sa totoo lang yung purpose is good. Diba? Mama Lilian Rivera, okay naman talaga yung yung plano, yung purpose nung bagay na ito, magnegosyo taday. Kaya lang mga kababayan, how about the implementation itself? Sa pamamagitan ng Magnegosyo Taday, nakapagbigay tayo ng suporta sa kabuuang 15 groups at 2,245 aspiring entrepreneurs ngayong taon. Pero para masigurong legal ang mga aktibidad ng programa, may nakalimutan atang hakbang ang OVP. Nagyabang ka muna ba? Alam mo yun, nag-flex ka, mga ka-GP Natics, tapos ngayon, may nakalimutan ka pala. Diba? You should be sure of something bago ka sana magyabang. Yung tipong walang may titirada sana sa'yo. Sa puli, may nakalimutan daw. Yan ay ang siguruhing kwalipikado ang mga grupo at individual na makakatanggap ng tulong. Dapat siguraduhin na kwalipikado. Hindi pwedeng bahala na si Batman. Hindi pwedeng ala-chamba. Di ba? Sabi ni Mama Heidi AC, correct, GP, bobo kasi. Eto nga, Ma'am Jenny Ramos, totoo kaya yung mga binigyan ng negosyo, Sir GP? Baka ghost din naman yan. Eto nga yung tanong. Dahil nga, mga kababayan, nangungulit ka na naman dyan. Anong ginagawa mo? Yung aso namin ang kulit, naglalaro na naman. Ayun, mga kababayan, etong ginagawa ni BP Sara Duterte, kailangan may dumaan ng feasibility study. Kailangan qualified yung mga pagbibigyan. Hindi pwedeng ala-chamba. Hindi pwede na kayo ay bahala na si Batman. Hindi pwedeng ganoon. Kailangan, mga kababayan, pag-aralan. Ito ba ay kwalipikado? Anong mga qualification nito? Ito ba mga taong to, wala talaga silang pera? 'Di ba? Ito ba mga taong to, mayaman? Hindi pwede yung mayaman ka na, bibigyan mo pa ng ano. 'Di ba? Bibigyan mo pa ng negosyo. Kailangan yung mga tao talaga nakarapat dapat. Siguro naman may standard sila dyan. But then again, yung COA nagsasabi na may nakalimutan si Sara Duterte kasi parang wala silang ginawa dito na pagsusuri. Bahala na. Sabi ko nga sa inyo kanina, hinabol nyo yung unmodified opinion, kaya minadali nyo yung pagbibigay ng assistance without any study. Baka kahit sino na lang yan, nakakilala, na kahit sino na lang yan, na supporter nyo. Diba, mga kababayan? Ganun na mangyayari. Invisible business ni Lustay. Pa-charming effect ko, no? Pagtalikod yan, magmumura at manununtok yan. Baka binayaran lang ng mga yan, tapos photo ops lang, tapos sabihin, magnegosyo ka, day. Pwede. Diba? Baka sabihin na naman nila, hindi kasi, confidential funds kasi ang ginamit dito. Kaya hindi natin pwedeng i-disclose. Tampalin nyo na pag nakita nyo yan. Di ba kung pwede nga lang Diba? Kung pwede lang Sa 2024 audit ng Commission on Audit na inilabas itong December 1, napag-alaman ng COA na hindi sumailalim sa kinakailangang assessment ang 100 at walang assessment. Sabi sa inyo, minadali. Eto nakikita ko dyan, mga kababayan. My opinion is this. Ador Birador shoutout mga ka-GP Natics. Di ba, na-plug ng COA na bumaba yung utilization ng budget? Nakita nyo yun? Bumaba yung utilization ng budget. May sobra pa silang budget, pero nanghingi ng panibagong budget, mga kababayan, worth 889 million ata yun, if I'm not mistaken. Ganon yung presyo. Pero sobra pa sila ng almost 1B nung nakaraang taon. Tingnan nyo to Pinag sila ng COA. Yung utilization nyo, may sobra pa kayo.
Tapos nanghihingi kayo ngayon. Ang ginawa siguro mga kababayan para hindi ganun kalaki yung margin, 'di ba? Para hindi ganun kalaki yung pagkakaiba, kailangan, hihabol natin 'to. Dahil hindi nga nila na ibigay sa mga nangangailangan talaga. December na. Kulang tayo ng expenditures. Kailangan natin, we are on rush. Ganun? Kaya wala ng feasibility study, wala ng pagsusuri. Bahala na si Batman. Di ba? Mahina nga ang utak, sabi ni Maria Palisok. Boss GP, bagay ang balbas at bigote mo. Sana nga, totoo eh. Hindi, alam naman ninyo yan, na peke talaga yung balbas at bigote ko. Pangarap ko lang talaga yan. Kita nyo, kamukha ko daw si, sabi ni Mrs. Sino? Christopher De Leon daw. Joel Joel Q, ngayon lang kita ulit nakita dito. Wala alam na this Lustay is waving. Di talaga sanay na hindi magnakaw ang BP nyo. Paano na kaya pag siya ang Pangulo? I'm sure maglalabasan lahat ng ghost. Sana nga mga kababayan, dalawin na siya ng ghost. Di ba? Di ba, Mother Tess? Hindi ako yun ang opinion ko. Kaya biglang minadali ito, yung tawag dito, kaya minadali yung utilization. Kasi utilization ang tawag dyan eh. Kailangan maibigay nila yan, mailabas nila yan. Kasi mapaplag sila lalo na mas bababa yung yung utilization nila eh. So, December na, on rush na talaga, ito mga to. Sira yung mo. Naglalaro yung aso. Pero bagay sa yung bigote, kaya nga po eh. Sabi ko, kung may mag-sponsor sa akin na magpakabit niyan na implant, papayag ako. Sorry, merong halak na yun na. Take your sunglass off so we can see your eyes. Sabi ni Lolita Douglas. Sorry po, Ma'am Lolita Douglas, no? Hindi kasi ako pwedeng humarap talaga ng walang salamin. Gusto ko man. Kaya lang nahihirapan po ako. Baka, unang-una, hindi naman ako na-intimidate. Diba? Hindi naman ako na-intimidate dahil, sabi ko, I used to it eh. Mula nung bata pa ako, talagang ganito na itsura ng mata ko. Pero gusto nyo makita, papakita ko sa inyo. Yan mga kababayan. Ayan yung mata ko. Diba? Parang cyborg. Pinaayos ko na yan actually. Yan yung kulay niya Diba? Malupit, para akong foreigner. Foreigner yung isa. Sharingan nga dapat magagawa ko dyan eh. Diba? Hindi ko naman hindi ko gustong itago sa inyo. Sadyang hindi ko lang kayang tumagal sa harap ng camera without any glasses. Kasi ito, anti-radiation. Remember mga kababayan, ito, 1 oras, 2 oras pag wala akong salamin, baka pag sa susunod, di na ako makapag-vlog. Akala ko nga ikaw si Romy Diaz. Pwede. Uy, gwapo yun nung kabataan niya, mga kababayan, si Romy Diaz. Diba? Maria Lourdes Estrella. Ma'am Edith Atinaya. Nako, mga kababayan, ako naman, hindi naman ako sa mukha. Kung sabihin yung pangit ako, walang problema. O sabihin nyo, ano pa ang pwede sabihin sa akin? Wala akong problema dyan. Almusal, tanghalian, hapunan with merienda pa. Ayun, maliit pa lang ako, mga kababayan. Panitokso na sa school, sa trabaho. Pero, hindi ako yung taong palamunin. Hindi ako yung taong tipong magtatantrums dahil ganito ang itsura ko. Di ba? Mas kamukha ako si Ian De Leon. Aba, kala ko si Ian Veneracion. Ang kapal na mukha, no?
Ma'am Lucy San Ramon, ingatan mo yung eyes mo, Sir GP, watching from Bahrain. Salamat. Nakita ko na yan nang mag-swimming kayo sa Batangas ni JDB. Cute naman. Sabi ni Ma'am Ninita Umali. Lagi ko naman pinapakita sa inyo pag may time, di ba? Gusto nyo ba talaga makita? Nakita nyo na nga mga kanina eh. yung mata ni Go Philippines, parehas ng pusa ako, ibang kulay. Ang importante ang puso mo, Sir, Pure GP. Salamat. Di ba? Mga kababayan, ito yung ano ko, yung ayan. Parang ganyan ako. Kaya nga, ito mga kababayan, since sa pag-uusapan, maisingit ko lang. Total, ano naman tayo. Kaya nga sobrang saludo ako dun sa, alam mo yung sundalo, 'di ba, na nasabugan ng bomba, 'di ba, na nirelieve ng mga kababayan, automatic na tawag doon, retirement kaagad. Tapos binigyan ng ng promotion ni Pangulong Bongbong Marcos. Saludo ako doon. Kasi bago pa magsalita ang pangulo natin, mga kababayan, hindi siya nagpatinag doon. Na kahit ganun 'yung nangyari sa kanya. Same thing that happened to my eyes, mga kababayan, when I was younger. Kasi itong mata ko, kwento ko sa inyo kung ano nangyari dito. Nung bata kami, nagre-review ako niyan sa lamesa sa probinsya. Tapos yung kuya ko naglalaro ng baril-barilan. Sa mga Ilocano sa probinsya, siguro alam nyo yung pito ng gulong, 'di ba? Tapos gumagawa ng baril-barilan na kahoy. Tapos may alam nyo yung paputok na parang papel dati, tapos hinahampas na ganyan, tapos pumuputok. Yun nilalagay yun parang pulbura. Tapos may goma. Yun, tumama yun sa mata ko noon, mga kababayan. Ang nangyari kasi, kaya nagkaganito to, hindi sana siya, tawag dito, yung itim, hindi sana mamumuti. Mga bobo yung mga doktor sa probinsya. Dati wala pang halos sasakyan from province to Manila. Nilagyan nila ng takip, tapos hindi man lang nila hinugasan. Kaya ngayon, naluto siya sa pulbura. Yun ang nangyari. Kaya itong nakikita nyo na to, pinaayos ko na to, maayos na to. As in talagang mata na ito ng parang foreigner. Pero dati, halos nakapikit ang isang mata ko. Tapos, wala ka na makikitang itim. Konti na lang, gatuldok na lang. Pero ngayon, pinaayos ko na to. Talagang pinag-gray ko yung mata. Nakita sa Xmas party sa Palacio, sabi ni Quelly Soriano. Ayun. Alam nyo guys, pag BBM vloggers, mga matatalino at pogi mga yan, wag lang mga vloggers ng DDSSB o walang pagkaiba sa mga pag-uugali. Oh, that's really sad about the accident on Major. Yan. Kaya talagang sobrang hinangaan ko yung ano na yun. Kasi, tawag dito, buo yung loob niya . Diba, nagpo-promote pa ng pagtatanim ng mushroom at kung ano-ano. Yun, gustong-gusto ko yung pag-uugali na ganun, na determine at hindi nagpatinag, mga kababayan. Kasi ako marami akong kakilala, no. Yung struggle nung kabataan, talagang maraming tukso. Pero ako hindi. Kasi sabi ko, si Raulo siguro ako ngayon kung hindi ako nagkaganito. 'Di ba? Maaring ganun yung pagsubok. Kaya sinubok ako ng Panginoon kung gaano ako magiging katatag. Sumabay ako sa laban ng buhay. Nagtrabaho, nag-aral sa sarili, nagtrabaho. Kaya hindi ako umasa sa ibang tao. At sabi ko nga sa inyo, kung kayang gawin ng iba, kaya ko rin. 'Di ba? Kung sila dalawang paningin, kung sa akin isa, walang problema. Kasi kung titingnan natin, parehas lang naman nakakapagmotor ako. 'Di ba? Nakakuha ko ng lisensya nang hindi binayaran. I mean, hindi po yung pinalakad. 'Di ba? Kung kumbaga, yung normal activities ng isang normal na tao, ganun ako. Parang sling. Hindi, toy gun siya, nakahoy. Naiyak din ako doon. Si Captain
Maghalos pares pa nga kami ng pangalan eh. Ma'am Irene Santiago. 'Di ba? Ito Jerome, 'di ba? Or Jerome. Ako naman Jaron or Zorn. Diba? Halos talaga sabi ko nga, teka lang, parang parang bumabalik ako sa dating ako. Parang nung nag-i-start pa lang ako. Pero mga kababayan, sobrang believed ako sa tao na 'yon. No, hindi ko nga lang na-content nung nakaraang araw. Talaga kasi pag kinontent ko, sabi ko baka maiyak ako. Ay, nagkwento na lang ako ngayon. 'Di ba? Pareho kayo ng kwento ni Randy Santiago. Naiyak ako, Sir GP, sa video niya. Tapos nung narinig niya pag-promote ni PBBM sa kanya, sinipon ako kakaiyak. Oo. At teka, ang matindi nun, wait. Ang matindi nun, mga kababayan, may mga parang meron akong kakilala na hindi naniniwala sa gobyerno, but because of that event na nangyari, bumaliktad. Hinangaan si Pangulong Bongbong Marcos. And she is now, mga kababayan, a supporter of PBBM. Sabi niya. Di ba? Everything that happening to us has a reason. Pero GP, makakita pa ba yung mata mo or wala ng vision? Wala na pong vision. Wala na pong vision itong mata ko. Parehas kami ni Captain Jerome Jacoba. Wala pong vision. Dati to mayroon, kaya lang unti-unti siyang nawala kasi pinaputol na yung ugat dito kasi madadama yung isa. So hindi ko na po yun. Kumbaga parang ganito talaga ang buhay eh, 'di ba? Hindi natin kailangan mag-give up because of something that you don't have, 'di ba? So kailangan ang gawin mo moving forward. Huwag kang matali o huwag kang lumubog sa isang bagay na wala ka. Sabi nga nila, mga kababayan, ako naniniwala sa isang kasabihan na dapat huwag tayong matali sa isang bagay na hindi natin kayang gawin. Doon tayo mag-focus sa isang bagay na doon tayo malakas, na doon tayo magaling. Diba? Huwag tayong palubog, huwag tayong patali, at huwag tayong manlumo sa mga bagay. Kasi binigay sa atin yan ng Panginoon eh. Panginoon ang magsasabi, kita nyo naman ngayon, mga kababayan. Diba? Sir Tony Ninubla na imbag nga sa GP kan amin nga Ilocano ken supporters watching from Japan. Thank you so much po. Ayun, masyado tayong lumalalim. Pero sa lahat ng mga nandito at sumusuporta sa atin kahit ganito ako, mga kababayan, salamat ng marami sa inyo. Love na love ko kayo. Okay, ito naman ang pag-usapan natin. Nako, syempre kay BP Sara pa rin. BP Sara pa rin. Ayan, dahil nga sa mga nangyayari ngayon, mga ka-GP Natics, itong si Sara